Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, contractual at job order workers ng gobyerno makatatanggap ng gratuity pay na aabot sa 7,000 piso. 956 special permits para sa mga PUB iginawad ng LTFRB para ibsan ang biyahe ngayong holiday rush. Provincial buses pansamantalang pinayagang dumaan sa EDSA. LPA na dating bagyong Kerubin, bababa ang tsansa na muling maging bagyo. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang year-end gratuity pay na aabot sa 7,000 para sa mga Contract of Service o COS at Job Order o JO workers sa gobyerno. Base sa Administrative Order 28 na inilabas ngayong araw, pagkakalooban ng one-time gratuity pay na hindi lalampas sa 7,000 piso para sa fiscal year 2024 ang mga JO at COS employees na nakapag-render ng kabuuan o aggregate na hindi bababa sa 4 na buwan ng actual satisfactory service performance as of December 15. Ayon sa Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa pagsisikap at mahalagang partisipasyon ng mga nasabing manggagawa sa implementasyon ng iba't ibang programs, activities at projects ng gobyerno at sa kanilang naging papel sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng mga hamon. Para naman sa mga empleyado na nagtrabaho ng mas mababa sa 4 na buwan, pagkakalooban pa rin ang mga ito ng gratuity pay na pro-rata basis. Sa higit 2 milyong government workers, 193,000 sa mga ito ay coterminous casual contractual workers. Kabuoang 956 special permits ang ipinagkaloob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa Public Utility Vehicles o PUVs para sa paparating na Pasko at Bagong Taon. Ayon kay LTFRB Chairperson Chofie Luguades III, mahalaga ang pagbibigay ng karagdagang permits para matiyak ang mas efficient na public transportation para sa mga commuter sa kasagsagan ng holiday rush. Layon ng special permits na payagan ang ilang PUBs na dumaan sa ilang ruta bukod sa kanilang orihinal na ruta upang mapunan ang pangangailangan ng public transportation sa mga lugar na maraming commuters tuwing holidays. Valid ang special permits mula December 20, 2024 hanggang January 10, 2025. Samantala, pinayagan na rin ng LTFRB ang pagdaan ng provincial buses na bumalik sa kanilang orihinal na ruta sa kahabaan ng EDSA. Ito ay upang ibsan ang abala sa mga pasahero mula sa probinsya na kinakailangang magpalipat-lipat ng sasakyan mula sa mga terminal pagpasok ng Metro Manila. Magandang balita ngayong darating na Kapaskuhan dahil maliit na lamang ang posibilidad na maging bagyo ang dating bagyong Kerubin na naging low pressure area o LPA nitong nakaraang araw. Ayon sa Pag-asa, as of 8 AM nitong Biyernes, ang minomonitor na LPA ay nasa kategoryang low chance of development na maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Huling namataan ng LPA kaninang umaga 35 km northeast ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Samantala, patuloy naman na nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa ang shoreline, pangunahin na sa Bicol Region at Eastern Visayas, habang northeast monsoon o amihan ang nakaaapekto sa bahagi ng Luzon. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.